Magandang umaga mga bata. Ako si Teacher Tess. Anong pangalan mo? Kyle. Si Renz? Si Monica? Pwede ko ba kayong kwentuhan ng maikling kwento? Pero yung maikling kwento na to, marami kang matututunan dito. Meron ako ditong hawak na isang bagay. Ano kaya ang tawag dito? Ang tawag dito ay gospel t-shirt. Ano kaya ang napapansin niya sa ating gospel t-shirt? Tama. Meron itong iba't ibang kulay. At ang bawat kulay na narito ay merong kwento. Hindi fairy tale o hindi gawa-gawang kwento lang. Ito ay totoo dahil ito ay galing sa Bible or sa Biblia, ang salita ng Diyos. Handa na ba kayong makinig ng kwento? Oo. Ayan. Sige. Ano ang paborito niyong kulay ng t-shirt? Blue. Red. Black. Ako, color yellow. Gaya ng suot kong t-shirt, color yellow. At gaya na narito sa ating gospel t-shirt. Kulay yellow o kulay dilaw. Ang kulay dilaw ay isang masayang kulay. At nagpapaalala sa akin to ng isang masayang lugar. Doon sa langit. Sa langit, wala nang sakit. Wala nang kalungkutan, wala nang kabuluhan, wala nang nag-aaway-away. Dahil ang nakatira sa langit ay ang Diyos. Ang Diyos na lumikha sa akin at sa iyo. Magbigay nga kayo ng mga halimbawa ng nilikha ng Diyos. Tubig, hayop, halaman. Diba? Pero sa lahat ng nilikha ng Diyos, ikaw at ako, tayong tao, ang pinaka-espesyal na ginawa ng Diyos. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Sabi sa kanyang salita sa Bible, sa John 3:16, sino ang pwedeng magbasa? Ayan, sige. Basahin ng malakas hanggang sa sanlibutan lang. Ayan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yung sanlibutan dito, ang tinutukoy dito ay ang mundo. Sino ba ang nasa mundo? Tayong mga tatao at tayo ay iniibig ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Ikaw, ako, at lahat ng tao nasa mundo ay kanyang iniibig o kanyang minamahal. Subalit, ang Diyos ay banal. Ibig sabihin ng banal na perpekto. Walang nagawang kasalanan. Kaya ang Diyos ay ayaw ng kasalanan. At ang kasalanan, ito ang nagpapahiwalay sa iyo sa Diyos. Gaya ng kulay itim o madilim na kulay na ito. Ito ay nagpapaalala ng karumihan na meron tayo dahil sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Ito yung mga bagay na iniisip mo, sinasabi mo, o ginagawa mo na ayaw ng Diyos. Gaya ng pagmumura. Ano pa kaya? Pananakit ng kapwa. Pakikipag-away. Pambubuli. Diba? Yun ay lahat ay kasalanan. Meron bang nagputos sa atin na gawin yung kasalanan na yun? Di ba wala? Pero nagagawa natin kasi sinasabi sa Bible na tayo, nung pinanganak pa lang tayo o nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga magulang, meron na tayong kagustuhan o pagnanais na gumawa ng kasalanan. At sinasabi sa Bible, sa Romans 3:20, sino kaya ang maaari namang magbasa? Yan, sige. Si Al naman, si Kyle. Ayan tayo, basahin mo. Ito sa buo. Sapagkat ang lahat ay nagkakalimutan sa mga karapat-dapat sa Kaluwalhatian. Kaluwalhatian. ni Diyos. Ayan. Sapagkat ang lahat, ibig sabihin, kasama ba ako dito? Oo, kasama ka ba? O lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Diyos. At ang kasalanan na meron tayo ay may kaparusahan. At ang kaparusahan ng kasalanan na meron tayo ay habang panahon na hindi mo na makikita ang Diyos kahit kailan. Hindi mo na siya makakasama dun sa langit. Ngunit, dahil mahal ka ng Diyos, gumawa siya ng paraan para hindi ka tuluyang mahiwalay sa Kanya. At ito ay sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Si Jesus Christ, siya yung perfectong anak ng Diyos, no? Siya yung Diyos na bumaba dito sa mundo natin.
Siya yung ating tagapagligtas. At nung naging tao siya, hindi siya kailanman nakagawa ng kamalian o kasalanan. Pero anong ginawa sa kanya ng mga tao? Siya ay ipinako doon sa krus. Si Jesus, hindi dapat siya yung ipapako sa krus. Dapat tayo yun kasi tayo yung makasalanan. Pero kusang loob ni Jesus na ibinigay yung buhay niya para tayo ay bayaran yung kasalanan na meron tayo. At ano yung lumabas sa kanya? Doon sa kanyang kamay nung siya ay pinadugo, katulad ng kulay ng t-shirt na ito. At yung dugo ni Jesus lamang ang tanging paraan upang ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Sinasabi sa Biblia sa Hebrews 9:22. Ako na magbabasa ha. Basahin ko dito. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubuhos ng dugo. Ibig sabihin, walang pagbuhos ng dugo. Kung hindi gagawin ni Jesus Christ yun, hindi tayo mababayaran o hindi mababayaran yung kasalanan na meron tayo. Pero hindi na natiling patay si Jesus Christ. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Sabi din sa kautusan. Sabihin ko sa 1 Corinthians 15:3-4. Yan, mabasahin ko dito. Sinasabi dito na marami ang nakakita sa kanya at nagpatunay na si Jesus ay nabuhay nga. Sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Si Jesus ngayon ay nasa langit na at kasama niya ang ating Diyos Ama. At dahil sa ginawa ni Jesus, maaari ka nang mapatawad sa iyong kasalanan. Mula sa maruming kulay na to, maaari kang magkaroon ng malinis na puso gaya ng kulay na t-shirt na ito. Paano ka mapapatawad sa iyong kasalanan? Babasahin natin yung John 3:16. Ulit ha, ng buo. Sino kaya ang maaaring tumulong sa akin magbasa ng buo? Sa John 3:16. Sir Renske, pwede? Sige, ako na lang magbabasa ha. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung bugtong na anak dito na tinuturing ay si Jesus Christ. At ang Diyos, siya ang nagpadala kay Jesus dito sa mundo natin, sa sanlibutan. At ano ang gagawin mo para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan? Sabi dito, kung ikaw ay sasampalataya. Kung sasampalataya ka, ibig sabihin maniniwala ka ng buong puso mo, ng buong isip mo. Kanino? Kay Jesus Christ, doon sa ginawa niya sa krus, nung siya ay namatay para bayaran ang kasalanan mo. At kung ikaw ay maniniwala, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan dito, yung buhay na kasama mo ang Diyos dito sa lupa at doon sa langit balang araw. At kung nais mong sumampalataya sa Panginoon, maaari kang manalangin. Maaari mong sabihin sa Diyos na humihingi ka ng sorry sa mga nagawa mong kasalanan. Aminin mo sa Kanya na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. At tinatanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong puso. Sige, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na binigay niyo po sa akin. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Tulungan niyo po ako at patawarin. Sa oras pong ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon, sumampalataya ka sa Panginoon Jesus, anong meron ka na ngayon? Meron ka na buhay na? Walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng Diyos para sa iyo. Na kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang yun ang pangako ng Diyos sa iyo. Sinasabi niya din sa Kanyang salita sa Hebrews 13:5. Ilagay natin dito sa ating kamay. Ito. Yan.
ng Diyos, Pangako ng Diyos, hindi hindi kita kita iiwan iiwan kailanman. Yung kailanman. kailanman palitan natin ng pangalan niyo. Correct. Test. Kaya, Monica. Okay, subukan natin. Pangako ng Diyos, Pangako ng Diyos, hindi hindi kita kita iiwan. iiwan kailanman. Mayroon pang isang pangako ang Panginoon sa atin. Pangako ng Diyos, Pangako ng Diyos, ang ang Panginoon, Panginoon ang ang tumutulong tumutulong sa akin. sa akin. Yung sa akin, palitan natin ng kay, tapos pangalan mo. Kaya kay Monica, kay Renz. Okay, subukan natin. Pangako ng Diyos, Pangako ng Diyos, ang ang Panginoon, Panginoon ang ang tumutulong. tumutulong kay Yan ang pangako ng Diyos sa atin sa bawat tao na sumampalataya sa Kanya. Eh, paano kung nakagawa ka ng kasalanan? Ano ang gagawin mo? Sinasabi sa 1 John 1:9, babasahin ko na lang ha, para sa inyo. Sabi dito kung anong gagawin mo pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ibig sabihin, pag nakagawa ka ng kasalanan, hihingi ka ng sorry sa Diyos at pagsisisihan mo ito. Ibig sabihin nito, dapat hindi mo na ulitin yung kasalanan na nagawa mo. At hilingin mo sa Diyos, katulungan ka niya na ayawan na yung kasalanan na iyon. At dahil meron ka ng buhay na walang hanggan at anak ka na ng Diyos, nais ng Diyos na ikaw ay lumago sa pagkakilala sa Kanya. Gaya ng kulay na ito. Anong kulay ito? Green. Green. Ano ba yung mga green na lumalago? Halaman, di ba? Ang green na mga bagay ay halaman, bulaklak, mga puno. Anong ginagawa natin para lumago ito? Dinidiligan natin, di ba? Dinidiligan natin para lumaki, para lumago. Tayo din bilang mga anak na ng Diyos, nais ng Diyos na lumago din tayo. Sinasabi sa pangalawang Pedro 3:18. Basahin ko sa inyo ha. Sinasabi dito, ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Dapat lumalago tayo sa pagkilala sa Panginoong Hesus. Paano natin gagawin yon? Sige, para mabilis natin maalala, i-Englishin natin yung word na paglago. Gagawin natin tong grow. Ano spelling ng grow? G-R-O-W. Yan, G-R-O-W. Ibig sabihin ng G, go to church. Kung may malapit na church sa inyo na nagtuturo ng patungkol sa Bible, patungkol sa Diyos, dapat pupunta kayo na atin yung mga Good News Club or Sunday School para mas makilala niyo pa ang Diyos. At yung R naman natin, read the Bible and pray. Magbasa ka na Bible. At sisimulan mo ito sa aklat ng Marcos. Kung sino ang aklat ng Marcos, ito ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Kasunod siya ng aklat ni Mateo or sa Matthew. Okay? Kung ikaw ay 10 years old na, 10 verse din ang basahin mo. Kung 11 ka na, 11 verse din ang basahin mo kada araw. At ikaw din ay dapat manalangin kasi sa panalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Bago tayo magbasa ng Biblia, manalangin tayo para malaman natin kung ano ang nais ng Diyos na sabihin niya sa atin. At yung O naman, obey God's word. Ibig sabihin, kung may nabasa ka ditong utos, dapat sundin mo. Pag nabasa mo dito, sundin mo ang iyong magulang or galang mo ang iyong magulang. Gagalangin ka ba? Opo. Pag nabasa mo dito na mahalin mo ang iyong kapwa, mamahalin mo ba ang kapwa mo? Opo. Oo. Kailangan susundin natin kung ano man yung utos ng Diyos para sa atin. At yung W naman, witness. Ibig sabihin, ipagsabi mo. Kanino? Sa mga kaibigan mo, sa mga kaklase mo, ang patungkol kay Jesus Christ. Sa ginawa niya sa iyo at sa atin doon sa krus. Na siya lamang ang paraan para ikaw ay mapatawad sa kasalanan na meron ka. Nais mo bang manalangin sa Diyos ng pasalamat? Sige, pwede kayong mag-pray ha, pwede nyo sundan si Teacher Tess, or pwede kayong sundan nyo lang ako sa isip nyo, pero dapat galing ito sa puso.
Okay, pray tayo. Jesus, maraming salamat po dahil iniligtas niyo po ako. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan na meron ako ngayon. Tulungan niyo po ako na mas makilala pa kayo sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ipag-pray ko naman kayo ha. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng mga batang ito na nakapakinig na inyong salita. I pray, Panginoon, na tulungan niyo po sila na mas makilala kayo sa kanilang buhay at patuloy po silang lumago sa inyo. Ingatan niyo po sila parati sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, may bibigay ako sa inyo mapasagin para mas makilala niyo pa ang Panginoon Jesus. Yan ay aklat ng pag-asa. Pwede niyo siyang gamitin tuwing wala kayong pasok o may mga spare time kayo. Ayan. Sige. Paalam mga bata.